Unang Pedro 1 sa talatang 5. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Kapangyarihan ng pinakadakilang Panginoong Diyos ang maghahayag. May makakapigil ba sino man sa inyo? Narito ang katotohanan niya. Matagal na nalihim sa pananahimik niya. Isaias 42 sa talatang 14. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayon, dumating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw, parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Sanggol na batang lalaki, katuparan sa Biblia sa Pahayag 12 sa talatang 5. Inihahayag. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Pahayag 12 sa talatang 5. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Sa huling pagtulak ng kasket ng mahal na kapatid na Eranio G. Manalo ay ang pinakahuling bahagi ng kaniyang ginampanan para sa Iglesia ni Kristo. Sa halos huling tulak sa kasket ay kaalinsabay naman ng pagpalahaw ng iyak ng sanggol. Ang hudyat ng pagsilang sa espiritual na gampanin ng kaukulan ng batang sanggol na lalaki para ihanda na ang mga nasa loob ng Iglesia ni Kristo.
naipanganak na ang sanggol na lalaki na may kahalalan. Siya ang pinili at hinirang na itinalaga ng Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, para sa nakatakda niyang gagampanan na isang tungkulin na iaatang sa kaniyang balikan. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Mismo ang ating Amang Banal ang umagaw nito at gawin niya ang naaayon sa kaniyang dakilang kalooban. Nagsimula sa gawain taong 2000 sa edad na 30, at nang maisaayos ang material, ay tumakas sa material na paglilingkod na hindi pinanghinayangan ang naatang nagampanin sa material na kinilala ng nagkakaisang mga bansa. Nang siya ay naroroon pa at naglilingkod, at ang pinili matapos tumakas at umalis sa material, ay pinili ang espiritual na paglilingkod, ang sanggol, saklaw ng hiwaga ng kapangyarihan ng pinakadakilang Panginoong Diyos, nang pagpalitin niya ang espiritu ng Panginoong Hesukristo sa espiritu ng literal na naipanganak na sanggol na batang lalaki, literal na may kumakatawan, subalit may sapat na edad ang kumakatawan sa batang lalaki, na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal, at patungkol sa itinakdang paghahari niya sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal na ipinatutungkol sa sanggol na batang lalaki. Ay paano nga ba siya maghahari? Basahin muna ninyo, mga mahal kong kapatid, kung bakit itinulad sa bata.
Mateo 11 sa talatang 25 at 26. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nga ba itinulad sa bata? Pansinin ninyo, mga mahal kong kapatid, itinulad lang. Nangangahulugan na hindi talaga literal na bata. Kaya hindi questionable. Ganoon ang nais ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, na iyong kahalagahan ng kaluubang tulad sa bata ang kaniyang pinagbabatayan at pinatutularan. Kaya nasa angkop ng edad ang pinatutungkulan na bata sa espiritual na kalagayan. Subalit, ang espiritu ng sanggol ay literal na inagaw ng pinakadakilang Panginoong Diyos na sinaklawan ng hiwaga. Ang sanggol na ito, ang piniling bata, hinirang na bata sa espiritual na kalagayan. Matanda sa kaalaman, sa karunungan, ng Panginoong Diyos na tinataglay. Kaysa sa mga nagsasabing sila ang mga matatanda na sa kaalaman. Matatanda na di umano sa karanasan na napauukol sa paggawa sa kautusan na mababasa sa Biblia o banal na kasulatan. Matatanda na umano na may higit ng karapatan o kapangyarihan
para pamahalaan ang kalipunan ng mga hinirang. Subalit, hindi sa kanila inihayag ng ating Amang Banal. Ipinagkatiwalang malaman ang kaniyang mga inilihim na sinasaklawan ng hiwaga, na ang buong katotohanan ay pinipigilan pa nila ito. Na mahayag dahil namamalagi sa mga aral o doktrinang kinagisnan. Mga mahal naming kapatid na mga tagapagturo, may mahalagang mensahe para sa inyo. Kinikilala at iginagalang namin kayo lamang siya na ating pinakadakilang Panginoong Diyos, ang nangungusap sa mga talatang nakapaloob sa banal na aklat o Biblia. Pakinggan ninyo, unawain ang kapatid na Elias Arkanghel Jesucristo. Na bata man sa inyong pagkaunawa, subalit siya ang pinagkalooban ng karapatan na magpahayag ng mga bagong pahayag sa pagsasaayos para sa panunumbalik ng lahat ng bagay. Kaya matuwid lang na kilalanin ang mga ipinagagawa sa Kaniya ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na ito ang kanilang banal na kalooban sa pagtutuwid, na hindi man sa inyo na ipagkatiwala, ipinagmamalasakit naman ng kapatid na Elias Arkanghel Jesucristo, na may tawid sa inyo ang mga katotohanan na marapat na maghari para sa kanilang karangalan, kapurihan at kaluwalhatian. At ang napahihintulutan naman ay pagingdapatin naman sa matapat niyang pagsunod sa kanilang bilin.
doon na lamang nakabatay tulad ng mga punong saserdote na nanalig na lamang sa aral at mga katuruan at mga kautusan ni Propeta Moises, na hindi na tinanggap ang mga bagong pahayag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Isayas 48 sa talatang 6 at 7. Lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. Ngayon, may ihayag akong bago, mga bagay na hindi ko inihayag noon. Ngayon ko pa lamang ito gagawin. Wala bang pangyayaring katulad nito noon, para hindi ninyo masabing ito'y alam na ninyo. Ganyan din ang nangyayari sa kasalukuyan. Ang mga aral at katuroan mula sa bagong pahayag ng napahihintulutan ay hindi rin nagiging katanggap-tanggap sa kanila ang mga bagong pahayag. Ngunit hindi nila mahadlangan ang nakatakdang mga kaganapan sa paghahayag ng katotohanan, sapagkat ang napahihintulutan ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanang kamay na bakal ng katwiran ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos, na hinding-hindi niya pababayaan. Tapat ang sa kanya ay nangako, kaya hindi nila mapagtatagumpayan. Ang gawain ni Elias Arkanghel Hesukristo